Pagkatapos ng paghaamon sa kanya ni Sojon, agad silang umalis at pumunta sa isang entablado upang simulan ang kanilang labanan. Habang ang mga kaalyado ni Sojon ay sumisigaw sa kanyang likuran. Habang ang mga opisyales ng Taiyuan ay nasa likuran at iniisip na siya ay nawawala na sa kanyang pag-iisip at sinasabing na nasa matinding panganib si Taekyung, naliligo sa pawis sa kanyang pagkabahala si Taekyung at iniisip kung bakit nga ba nito tinanggap ang laban, ngunit natatakot lamang siya sa halos 16 levels ng pagitan nila ni Sojon. Bukod dito, ramdam niya ang bigat ng aura ng galit sa dugo ni Sojon. Dahil dito, labis na natakot at nawala ng pag-asa si Taekyung, at iniisip kung paano siya hindi mamamatay sa kanyang sitwasyon. Sinabi ng sistema na naapektuhan ang kanyang kalagayan at siya ay nalulunod sa takot. Pagkatapos, narinig ni Taekyung ang espiritual na pandaman ni Waikyung, sinasabi nito sa kanyang kapatid na huwag ito mag-alala at siya ay huminga ng malalim. Sinabi din niya sa kanya kung siya ay mapapahamak, ay agad na papasok ito sa eksena upang tulungan siya nito at sisipain ang puwet ng lalaking ito. Kaya magtiwala ito sa kanya dahil siya ang bahala sa kanya. Kaya ng mga sandaling yun, nagkaroon si Taekyung ng lakas ng loob upang harapin ang kalaban. Pagkatapos nito, naghahanda si Taekyung para sa depensa sa nalalapit na atake. Ngunit bago sila magsimula, tinanong siya ni Sojon kung saan niya nakuha ang lakas upang tanggapin ang kanilang laban. Idinagdag din niya na wala itong kahit konting alam sa basic ng martial arts at ang tanging nalalaman lang gawin ni Taekyung ay tumakbo. Sinabi niya sa kanyang sarili na kung hindi niya tatanggapin ang laban na ito, siya ay maisasalba mula sa kapahamakan. Ngunit kung siya naman ay tumanggi dito, sigurado siya na magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Mount Heng at Taiyuan, at maaaring sisihin din siya ng mga tao sa Taiyuan at baka ipapatay din siya ng mga tao dito. Pero kung tatanggapin niya naman ang laban na ito at titiisin ang pagbugbog sa kanya, ay tiyak siya na makakaligtas ito sa mas malaking panganib. At magkaroon siya ng bagong oportunidad para sa kanyang sarili dahil meron siyang taglay na tinatawag na sistema upang mag-level up. Sinabi niya sa kanyang kalaban na pakiramdam niya kaya nitong talunin ang isang tulad niya na mayabang. Dahil dito, tumawa ng malakas si Sojon sa kanyang narinig at sinabi na iniisip niyang nagpapakitang gilas lamang si Taekyung kaya pumayag siya. Sinabi ni Taekyung sa kanya kung maaari rin siya magtanong. Pumayag si Sojon dahil ito na rin ang huling salita na maisambit ni Taekyung. Sa puntong yun, sinabi ni Taekyung kay Sojon na ang lahat ng nangyayari ngayon ay plano ni Sojon. Biglang nagulat si Sojon sa hindi inaasahang tanong ni Taekyung. Pagkatapos nito, halos magalit si Sojon at sinabi na ang binigkas ni Taekyung ay walang kabuluhan. Habang iniisip ni Taekyung na tama siya na ang taong ito ay may madilim na plano. Agad na ipinakita ni Sojon ang kanyang posisyon sa pag-atake at sinabi na maghanda si Taekyung dahil puputulin niya ang kanyang ulo. Mabilis na tumalon si Sojon kay Taekyung upang umatake, ngunit madaling nadepensahan ni Taekyung ang kanyang sarili, ngunit dahil sa bigat ng pag-atake, ay agad siya napaatras ng bahagya. Pagkatapos, sinundan ito ng mabilis at maraming pag-atake ng kanyang espada, ngunit sa bawat atake na inilalabas ni Sojon, ay madali niyang nadepensahan ang kanyang mga pag-atake. Ngunit sinabi niya na masyadong malakas si Sojon, kaya't wala siyang magawa kundi ang iwasan ang bawat atake. Habang umatake si Sojon, sinabi niya na bibigyan niya si Taekyung ng pagkakataon kung humingi siya ng tawad. Nang muling umatake si Sojon sa kanya, bigla niyang napansin ang bawat galaw ni Sojon, at sa mga hindi maipaliwanag na dahilan, naisip ni Taekyung na kaya niyang talunin si Sojon. Biglang naglabas si Sojon ng malakas at diretsyong pag-atake kay Taekyung, ngunit gaano man kalakas ang pag-atake na kanyang ginawa, hindi ito sapat, dahil ang atake ni Sojon ay hindi mahirap depensahan gamit ang kanyang mahabang sibat. Sa oras na yon, ang ekspresyon ni Sojon ay nalilito at naiinis dahil anuman ang gawin niya, ang kanyang atake ay walang silbi, habang si Taekyung ay nakangiti dahil napagtanto niyang ang sitwasyon ay nagiging pabor sa kanya. Sa puntong yun, naging interesado si Taekyung kung gaano kaya kalakas kung gagamitin niya ang kanyang opensa laban kay Sojon. Nang sandaling yun, agad na gumawa ng atake gamit ang dulo ng kanyang sibat, at tinamaan ito sa mukha si Sojon. Dahil dito, labis na nagulat ang grupo ng Mount Heng Sword Sect at ang mga opisyales. Habang namangha naman si Waikyung at si Waipang sa ipinapakitang kahusayan sa paglaban ni Taekyung.
Nang matamaan si Sojon ng ataking yon, hindi siya agad nakabawi dahil hindi niya inaasahan na tatamaan siya ni Taekyung ng ganoon kadali. Kaagad naman napaisip si Taekyung na gumana ang kanyang pag-atake. Pagkatapos nito, lalo pang nagalit si Sojon at sinabi kay Taekyung na hindi na niya papayagan na mangyari yun muli at heto na ang kanyang magiging huling pag-atake. Pero sa hindi inaasahang sandali, nagsalita si Taekyung sa kanya na siya ngayon ang nasa matinding panganib. Dahil sa tahasang pagsabi ni Taekyung sa kanya, ay biglang nagtataka si Sojon kung bakit sinabi yun ni Taekyung. Pagkatapos nito, tumaas ang kumpiyansa ni Taekyung sa kanyang sarili. Sa kanyang malabwisit na ekspresyon ay sinabi niya kay Sojon na maghanda na siya dahil pababagsakin niya ito. Sinabi ng sistema na ang epekto ng malaking takot sa kanya ay nawala na. Nang sandaling yun, nag-flashback si Sojon mula sa kanyang nakaraan, na siya pinanganak bilang panganay na anak ng Mount Heng Sword Sect. At palagi nitong pinag-aaralan ang paggamit ng espada. Wala man ito pambihirang galing, ngunit dahil sa kanyang pagiging masigasig sa pagsasanay, ay nakamit nito ang ranggo ng first rate sa isang napakabatang edad. Kaya sa sandaling yun, siya ay naging isang pag-asa ng kanilang pamilya at nagsimulang sumunod ang kanyang kapalaran kahit saan siya magpunta. At ang kasalukuyang isyu ng Jin family ng Taiyuan ay naging isang pagkakataon na maaring gamitin ng Mount Heng Sword Sect upang palakasin ang kanilang kapangyarihan sa lalawigan ng Shanxi. Dahil mababa ang reputasyon ng bastardong ito. Kaya alam ni Sojon na kahit ano pang gawin ng Jin family ng Taiyuan, tiyak na maaapektuhan ang kanilang impluensya at reputasyon bilang isang martial family. Kaya napasabi si Sojon na paano nangyari ang mga bagay na ito, na ang isang dating walang puwang sa buhay ay ngayon marunong na sa martial arts. Pagkatapos nito, bigla niyang inatake si Sojon ng isang malakas na sipa na nagdulot sa kanya upang mabitawan ang kanyang sandata, at tumama ito sa napakalayong bahagi ng lupa. Nang bumangon si Sojon, nakita niyang papalapit sa kanya si Taekyung. Nang malapit na, bigla siyang umatake kay Taekyung. Ngunit mabilis na naiwasan nito ang kanyang mapinsalang atake. Ngunit kasabay nito, umatake siya sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Sojon na nagdulot sa kanya na malubhang masaktan. Nang makita ito ng mga gwardya ni Sojon, hindi nila matanggap ang sitwasyon ng kanilang master. Sa kanilang galit, itinayo nila ang mesa at sinabi na ang laban ay pinapawalang bisa. Kaya't naisip nilang sumali sa laban upang tulungan ang kanilang master. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Wei Pang at iniisip kung ito ay isang panaginip lamang, pinisil niya ang kanyang pisngi upang patunayan na hindi ito panaginip. Sa nakita niyang laban sa pagitan ng dalawang batang master, hindi makapaniwala si Wei Pang na ang isa sa mga tagapagdala ng espada ng Mount Heng, si Li Sojon, ay nasa laban, at ang taong tumalo sa kanya ay walang iba kundi ang ikatlong batang master, na halos hindi makarating sa ikatlong antas ng pagiging mandirigma. Labis na nagulat si Wei Pang at hindi makapaniwala, dahil nakikita lang niyang nagsasanay si Taekyung mula umaga hanggang gabi noong nakaraang ilang araw pa lamang, idinagdag pa niya na hindi ganoon kadali matutunan at mapaunlad ang martial arts sa isang maikling panahon. Kaya napaisip ito kung anong klaseng pangyayari ang kanyang nasaksihan ngayon. Noong mga oras na yon, narinig nila ang tunog ng pag-aaklas ng mga gwardya ni Sojon, at nakita niyang papalapit sila upang atakihin ang entablado at sinasabi nila na gumagamit ng pandaraya ang pamilyang Jin. Nang sandaling yon, napansin ni Wei Pang na nawala na sa kanyang upuan si Wei Qiang. Pagkatapos, biglang nakarinig ng malakas na pagsabog at humandusay ang isa sa mga grupo nila sa sahig, nagulat ang kanyang mga kasamahan sa nangyari. At nagtangka ang isang gwardya ng Mount Heng na umatake kay Wei Qiang, ngunit agad siyang tinamaan ng atake ni Wei Qiang sa kanyang mukha, na nagresulta sa pagkawala ng kanyang malay at pagkatanggal ng dalawang ngipin. Dahil dito, natakot ang dalawang gwardya, at sinabi ni Wei Qiang sa kanila na sila ang humiling ng laban, kaya dapat silang umupo at maghintay na matapos ang laban ng dalawa. Pagbalik ni Wei Qiang, sinabi ni Wei Pang sa kanya na ito ay magdudulot ng malaking isyu pero bago pa tapusin ang salita nito ay pinatigil siya ni Wei Qiang sa pagsasalita. At sinasabi sa kanya na heto na marahil ang pinakamahalagang sandali na nasaksihan niya sa kanyang buhay. Pagkatapos nito, tumilapon ang espada ni Sojon mula sa entablado. At makikita natin na si Sojon ay humihingal at puno ng sugat at pasa sa kanyang mukha, sinabi niyang imposibleng matalo siya sa laban. Ngunit hindi mukhang nahihirapan si Taekyung at nasasabik sa kanilang laban.
At sinabi niya kay Sojon na mas mabuti nang sumuko siya agad dahil alam niyang hindi na niya kayang talunin si Taekyung. Dahil dito, hindi nakapagpigil si Sojon sa galit, at ginamit ang kanyang espesyal na teknik upang ganap na wakasan ang buhay ni Taekyung. Nang makapag-ipon siya ng sapat na enerhiya, agad niyang inatake si Taekyung. Ngunit mabilis na gumamit ng kanyang sibat si Taekyung, at agad niyang tinutok ito sa mukha ni Sojon. Ngunit bago pa man ito tumama sa kanyang mukha, sinabi ni Taekyung na hindi niya maaaring patayin ito dahil naaalala niyang tiyak na magkakaroon ng matinding gyera kung mangyari ito. Sa puntong yon, mabilis na iniwas ni Taekyung ang kanyang sibat sa harapan ni Sojon, kaya't nagtamo lang ito ng pagkagalo sa kanyang ulo. Nang makalapit si Sojon, ay sinubukan niyang atakihin ito si Taekyung. Ngunit nagawa ng ating bida na depensahan ang kanyang sarili gamit ang kanyang mahabang sibat. Nang sandaling yon, hinawakan ni Sojon ang kanyang sibat at inatake nito gamit ang kanyang kaliwang kamay na nagdulot ng pagkahiwa ng pisngi ni Taekyung. Hinawakan niya ang kanyang pisngi at napagtanto na nagkaroon ito ng sugat dito. Ngunit ang pagkagulat na ekspresyon ni Sojon at ang tanong sa kanyang isipan kung bakit nagawang iwasan ni Taekyung ito. Dahil nagamit na ni Sojon ang lahat ng kanyang chi energy sa ataking yon, bilang kapalit, umatake si Taekyung ng malakas na suntok sa mukha ni Sojon. At sunod-sunod niyang pinadaloy ang suntok sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Sojon. Ngunit sa huling suntok na inilabas ni Taekyung, na tumama sa kanyang tiyan, nang nagdulot ng mapasuka ito ng dugo. Nang sandaling yon, bumagsak si Sojon mula sa kanyang tuhod at hindi na nagawang lumaban pa muli, habang si Taekyung ay nakatayo sa kanyang harapan. Nang mga oras na yon, nagtatapos na rin ang laban sa pagitan ng dalawang panig. Sa pagkasaksi ng pagtatapos ng laban sa pagitan ni Sojon at Taekyung, halos umiyak si Wai-kyung dahil sa pagkapanalo ng kanyang kapatid. Habang si Wai-pang ay napatulala sa kanyang nakita, pati ang mga opisyales ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Samantala, ang mga gwardya ni Sojon ay labis na nagsisisi at walang magawa sa nangyari sa kanilang batang master. Matapos matalo si Sojon kay Taekyung, sinabi ng sistema na matagumpay niyang natapos ang kanyang misyon, at iginawad sa kanya ang pamagat na victorious. Bukod dito, umangat ang kanyang chi sense sa third mastery, kaya't makikita na niya ang katayuan ng isang tao na nasa level 50. At umangat rin ang antas ng kanyang cultivation technique ng pamilyang Jin sa fourth mastery. Nakakuha rin siya ng karagdagang gantimpala at umangat ang kanyang profile. Isang araw pagkatapos ng mga nangyari, makikita ang isang larawan kung saan si Taekyung ay nakatayo habang hawak ang kanyang sibat, at ang mga tagasunod ni Wai-pang ay nagsasaya, at ang mga kaaway nito ay napapaluhod sa kanyang harapan. Hindi maipaliwanag ang pagmumukha ni Wai-pang nang makita ito, at tinanong niya kung ano ang mga bagay na ito. Sumagot si Wai-kyung sa kanya na iginuhit niya ang laban ni Taekyung kahapon. Sinabi nito kay Wai-pang na ang pangunahing focus nito ay si Sojon. Kung saan natalo nito ng kanyang mahusay na kapatid at naging matagumpay, ang background naman ay naglalarawan ng langit na tila walang katapusan, na sumasagisag sa maliwanag na hinaharap ng ating batang bayani. Pagkatapos, tinanong nito si Wai-pang kung maganda ba ang kanyang pag-drawing nito. Hindi sumagot si Wai-pang at sinabing marami pang dapat mas importanteng gawin. Bukod dito, nagalit si Wai-pang dahil sinayang ni Wai-kyung ang buong araw niya sa pagdodrawing, at tinanong ni Wai-pang kung wala na ba ito sa kanyang katinoan. Sinabi ni Wai-kyung na mayroon siyang dino-drawing na gusto niyang ipakita, ngunit mukhang ayaw nito makita ni Wai-pang kaya itatago niya na lang ito. Dagdag pa niya, ang drawing na ito ay magiging simbolo ng magandang hinaharap para kay Taekyung. Bukod pa rito, sinabi din niya na ang kanyang bunsong kapatid ay tila hindi nasiyahan sa kanyang unang laban dahil ito ay madali lamang. Napabuntong hininga si Wai-pang at inamin na siya rin ay medyo nagulat nang ipakita ng kanilang batang master ang kanyang kakayahan. Idinagdag pa niya na ang young master ay nagbago ng lubos. Sumangayon naman si Wai-kyung sa kanyang sinabi at pati siya ay nagulat sa mga ipinakita ng kanyang kapatid. Sinabi rin niya na sino ang mag-aakala na darating ang araw na ito. Ang aking bunsong kapatid ay sa wakas ay umangat bilang isang mahusay na agila. At nagsalita siya kay Wai-pang na kung hindi ba niya naririnig ng malakas na paglipad ng mga pakpak ni Taekyung, ngunit biglang napansin nila ang kanilang atensyon na naakit sa nakita nila. Dahil dumating ang isang messenger pigeon, agad nilang binuksan ang liham na dinala nito,
Ngunit nang basahin nila ito, biglang nagbago ang kanilang ekspresyon, dahil ayon dito, mayroon silang malaking problema. Samantala, sa kabilang panig, habang ang pangkat ni Sojon ay bumabalik sa Mount Heng Sword Sect, sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, nanaginip siya ng isang laban na hinahabol siya ni Tae Kyung upang bigyan siya ng napakalakas na suntok. Sa puntong yon, bigla siyang nagising na puno ng pawis at humihingal. Bukod dito, makikita rin ang pagkabigla sa kanyang mukha, pati na ang matinding galit na nararamdaman niya. Sa kanyang isipan, hindi siya makapaniwala na natalo siya ng isang basura tulad ni Tae Kyung. Sa matinding galit, bigla niyang hinampas ang kanyang kamay sa dingding ng kanilang sinasakyang kalisa. Nang marinig ng kanyang mga gwardya ito, huminto sila at agad na tinanong ang kanilang batang master kung siya ay okay sa loob. Pero sa malakas na tinig sa kanyang isipan, siya ay nangangako sa kanyang sarili na papatayin niya si Tae Kyung ng kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos nito, sumigaw siya sa kanyang mga gwardya na huwag huminto at ipagpatuloy lang ang kanilang paglalakbay. Ngunit sa oras na yon, tila may maliit na matulis na bagay ang tumama sa kanyang noo. At nang kinapa niya ito, labis siyang nagulat at tinanong kung anong uri ng kakaibang bagay ang nasa kanyang ulo. Nang biglang may nagsalita mula sa likod niya na nakatago sa isang kurtina at namumula ang kanyang mga mata. Sinabi nitong tama ang utos ni Sojon sa kanyang mga gwardya na ipagpatuloy lang ang kanilang paglalakbay. Kaagad siyang lumingon upang tingnan kung sino ito at nagtanong siya sa kanyang pagkakakilanlan. Nagsabi ang lalaking na nakasuot ng maitim na damit, na ang pagpapahintulot sa iyo na makabalik sa Mount Heng Sword Sect ay naglalagay sa atin sa isang mahirap na sitwasyon. Pero napansin niya ang unti-unting paglaganap ng lason mula sa matalim na bagay papunta sa kanyang utak. Matapos nito, siya ay nilapitan ng lalaking nakaitim at sinabi sa kanya na siya ay kanyang pauuwiin sa lalawigan ng Mount Heng Sword Sect bilang isang bangkay na, habang si Sojon ay nahihirapan ng huminga at nagsusuka na sa kanyang bibig. Nang mga oras na yon, kinuha ng misteryosong lalaki ang nakatusok na bagay sa ulo ni Sojon. Sinubukan pang humingi ng tulong ni Sojon mula sa kanyang mga kasamahan pero nahihirapan na itong ibigkas ang mga salita niya, habang masaya siyang pinagmamasdan ng nakaitim na lalaki. Nang sandaling yon, siya ay bumagsak sa sahig at ang lason sa buong katawan nito ay nagkalat na, habang sinabihan siya nito na Palm Master Lee. Pagkatapos, nawala na ang misteryosong lalaki at nawala na ng buhay si Sojon. Samantala, sa kabilang panig, makikita si Tae Kyung na patuloy na nag-eensayo, at sa kasalukuyan, siya ay naglalabas ng kanyang chi energy. Ngunit habang nagme-meditate si Tae Kyung, naalala niya ang mga pangyayari noong naglaban sila ni Sojon, iniisip niya na siya ay nanalo. Dahil inipon niya sa iisang stat ang puntos nito na imbis sana na i-distribute ito ng pantay-pantay. Ngunit napagtanto niya na ang kanyang strength, stamina at agility ay mas mataas kumpara sa kanya. Bukod pa rito mayroon na siyang karanasan at kaalaman kung paano makipaglaban. At kung pinagsama niya ang lahat ng kanyang kakayahan, nangangahulugan lamang ito na posibleng matalo niya ang kahit anong level 30 tulad ni Sojon. Ngunit iniisip ni Tae Kyung na kahit na inaatake niya si Sojon nang walang tigil, ay nagagawa pa rin niyang tiisin ang karamihan ng kanyang pag-atake. Sinabi niya na yung isang atake ni Sojon, kahit na iwasan niya ang karamihan nito, sapat pa rin ang lakas nito para patamaan siya ng kadali. At sa opinyon ni Tae Kyung, nagkakaiba lamang sila sa lakas ng chi energy ni Sojon. Pagkatapos ng kanyang chi circulation, binuksan ni Tae Kyung ang kanyang character profile, at nakita na ang kanyang chi sense ay ganun pa din iniisip niya na dapat na sana itong tumaas ng kaunti pa. At nang makita nito na siya ay second-grade raid warrior na, nagalit siya at tinanong ang sistema kung bakit siya isang second-rate warrior pa din, samantalang natalo niya si Sojon na isang first-rate warrior. At ang tanging lamang sa kanya ni Sojon ay ang kanyang chi strength, at bigla niyang naisip na base sa edad ni Sojon. Siya ay mayroong chi sense na 20 years, nangangahulugan nito na kailangan pa niyang dagdagan ang kanyang chi energy ng 2 beses bago siya makalabas sa tunay na mundo. Sa puntong yon, tumigil siya dahil kahit na ginagawa niya ng maayos ang kanyang chi circulation, wala namang nagbabago. Naguguluhan si Tae Kyung, nagtataka kung kailangan pa niyang kumuha ng spiritual pills upang palakasin ang kanyang chi, ngunit naisip niya na kung pwede siyang magmakaawa sa kanyang kapatid upang bigyan siya ng spiritual pill. At duda siya kung tatanggihan siya nito. Ngunit kahit na hindi gumana ang kanyang iniisip,
wala nang ibang paraan kundi ang sumipsip ng itim na chi energy na nasa loob ng kanyang katawan. Ngunit ang kanyang kinabahala ay baka ito ang maging sanhi ng kanyang kamatayan. Pero napagtanto niyang wala namang masamang nangyari sa kanya sa loob ng 1 linggo ng kanyang pagsasanay nito. Ngunit sa puntong yon, temporaryo niyang nalutas ang kanyang isyu sa chi. At sa oras na yon, biglang sumakit ang kanyang ulo sa pag-iisip, dahil iniisip niya kung paano naman ito pataasin ang kanyang fame. Nang biglang nag-notify ang sistema, sinabing ang chismis tungkol sa natutulog na dragon ng pamilya Jin ng Taiyuan at ito ay nagsimula ng kumalat, kaya dahil sa chismis, tumaas ang kanyang fame points ng 10, at kung marami pang maniniwala sa chismis na yon, patuloy na tataas ang kanyang fame points. Dahil dito, naisip ni Taekyung na siya ang tinutukoy na sleeping dragon, kaya patuloy na tumaas ang kanyang fame points. Kinagabihan, kaagad nagpatawag ng pagpupulong ang kanyang kapatid na si Waikyung. Iniisip ng mga opisyales kung ano ang rason bakit ito nagpatawag sa kalagitnaan ng gabi. Nagsalita ang isang lalaki, dahil ang pinuno ng pamilyang Jin ay masyado pang bata at hindi nito alam ang pagkakaiba ng pormal na pamamaraan at asal. Nagsalita naman ang isang lalaki siguro ay nagpasya na siyang seryosohin ang kanyang posisyon, at iyon ay dahil ang pinakamalaking kahinaan niya ay sa wakas na wala na. Akalain mong ganoon kalakas ang 3 young master. Sinabi naman ng isang lalaki na sigurado na bigo na naman ang mga matatanda. Dahil malamang may mga plano sana silang gamitin ang insidenteng ito tungkol sa 3 young master para sa kanilang kapakinabangan. Sinasabi naman ng isa pa na hindi naman masama kung ang mga nakakatandang elders ang siyang hahawak ng pamilyang ito. Nang sandaling yon, dumating si Waikyung sa loob ng kwarto at sinabi sa kanila na mag-ingat sa kanilang mga sinasabi. Matapos na dumating sa kanilang pagpupulong, ay agad na tumahimik ang kapaligiran. Nang umupo na ito, ay agad siyang nagpasalamat sa kanilang pagpunta kahit nasa kalagitnaan na ito ng gabi. At sinasabi niya ang rason kung bakit ito nagpatawag dahil sa nangyari sa pagitan ng Mount Heng Sword Sect. Nang bigla, sa hindi inaasahan may dumating na isang kataas-taasan na bisita. Nang sandaling yon, kaagad na tumayo ang lahat sa kanyang harapan upang magbigay ito ng paggalang sa matandang senior. Ang matandang dumating ay siyang isa sa mga pinakamagalang ng pangunahing pamilya ng Jin sa Taiyuan.